bakit nga ba Bobong Marcos ang nakalagay din eh? Bakit hindi Bongbong? Bakit Bobong Marcos? Yan ba yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kanya? Hindi naman po. Ang sabi ni Pangulong Duterte, delusional lang si Papshi. Something to that effect, no? Na parang nangangarap ka ng gising or something. Or hindi feasible. Hindi possible. Ang pangarap mo, kita nyo may mga bigas-bigas sa likuran. Hindi posible, hindi realistic ang pangarap mong maibaba ng hanggang 20 pesos ang bigas. Kasi ang mahal nga ng gastos. Right? Binhi. Pataba. Pesticides, insecticides, ganun, herbicides, dami-dami, di ba? O, ano pa? Baka mamaya may mga bagyo pang paparating, ganun. So, ang daming cost sa pagtatanim ng palay. So, kung ibebenta mo ang bigas, kung gusto mong ma-reach ang pangarap, Papshi, na ipinambobola mo sa mga tao, at isa rin naman ako sa nabola mo, sa club, no? Kung yan ay pangarap mong maging 20 ang kilo ng bigas, magkano kaya ang magiging kilo ng palay? Ibig sabihin, yung bunga pa lang na may ipa pa, may balot pa. So, syempre, mas mura. Usually, kalahati. Right? So, ibig mo sabihin, 10 pesos per kilo dapat ang palay, ang bilihan ng palay sa mga nagtatanim. Syempre, papagiling pa yun eh. Kapag giniling nyo ang palay para maalis yung kanyang ipa or yung balot niya na napakagaspang at napakatigas, di ba? Pag natanggal yung balot na yun, gaano lang karami ang bigas kapag isang kilong palay, halimbawa, sa isang kilong palay, ilang takal kaya, baka dalawang baso na lang yun eh. Sa isang sakong palay, baka ang magiging bigas niyan halos kalahati lang, kalahating sako. So I would assume na magiging ganun yung value ng palay kapag binili sa mga nagtatanim. 10 piso ang value ng palay per kilo kung gusto ni Papshing ma-reach ang 20 pesos na kilo ng bigas, right? So, sino namang loko-loko ang magbebenta ng 10 piso ang kilo ng kanilang palay na ang laki-laki ng kanilang ginastos? Nagkakandakuba pa nga yan sa pagtatanim ng palay. May ibang palay na actually, ginagawa naman talaga ng marami na ikaw mismo ang nagtatanim, right? Okay, sinasabog mo yan sa, 'di ba, sa unang sa pagtatanim, sasabog-sabog mong ganun. Sa pagsabog mo, minsan nagtutumpukan yung palay. So, ang gagawin, pag naglakihan na sila at nagtutumpukan doon, ay hindi maganda sa growth yung ganun eh. Nagsisiksikan yung mga palay, tapos may ibang part ng bukid na hindi nasabugan ng maayos, bakante yung putik. So, kukunin mo doon yun. Minsan yung ginagawa ng iba, nagtatanim muna ng binhi niya, di ba? Parang nasa iisang palayan muna yung lahat doon, itinanim yung binhi. Pag naglakihan yung binhi, bubunutin, saka itatanim sa iba pang bukid. O, nagtanim ka, nagkandakuba ka, binantayan mo, may mga tutubong kamukha ng palay, yung pala ay damo, kaagaw niya sa nutrients, ang laking sakripisyo ng pagtatanim ng palay. Kaya yung mga tiyuhin ko, meron akong tiyuhin na, or maybe lolo ko yun, na kapag nakita niya na ang plato mo ay may natirang kanin pag nagkainan kayo, ay isusungal nga yan sa mukha mo. Or kahit yung mga mumo na tumilapon sa pinggan mo habang kumakain, ipapakain niya yan sa'yo. Isusungal nga niya sa bunganga mo. Dahil alam niya ang kasi nga magpapalay. Alam niya ang sakripisyo ng mga magsasaka bago yan maging kanin. Di ba, biro mo, babantayin mo pa rin yung pagpanahon ng anyan. Nandyan ang mga Maya birds o ang mga sparrow na kapag nagiging ginto na yung palay o pahinog na, kahit hilaw pa nga, ay aali-aligid na ng mga ibon. O, may mga kuhol pa, mga ate at kuya. Di ba? O, nagbobomba pa ang mga yan. Ang baho nung ginagamit nilang pesticides or insecticides, kung ano man yun. Ang baho, dala masama sa baga, mga ate at kuya. Hindi biro o magtanim ng palay tapos bebenta mo ng 10 piso ang kilo. Pero hindi naman dyan nag-react si Pangulong Duterte. Pero sinasabi nga niya na imposibleng magawa na maging ganyan, maibaba ng 20. Nangangarap si Papshi at nambobola laang. Hindi niya alam. Paano yung malalaman? Hindi naman siya magsasaka. Kung ikukumpara nga experience ko, ako nga ay akla na nga ako eh. Akala niyo ba tomboy ako or babae ako? Akla po ako.
Oh, sa arte kong ito, nakapagtanim ako ng palay nung kabataan ko. Kami ni mama. Tumanggap kami ng ano, alam niyo may meron pa kaming kaibigan ni na papa yun eh. Kwento ko lang, mabilis. Tumanggap kami ng parang kontrata na itatanim namin kami yung mag-aalaga ng farm nila or ganun nga, magtatanim, magdadamo, magtatanggal ng kulat na. Pero ang bayad nun sa anihan pa. Hindi kami binayaran sa araw na yun or sa linggong yun. Yun ang naalala ko. Tinanggap namin yung kontrata na okay, ganito, alagaan namin yung mga palay. Pero yung bayad sa panahon ng tag-ani, kami rin yung aani. Nagkanda sugat-sugat ako, nakakarit ko ang daliri ko mga dad kuya. Traumatic. Ewan ko kung gusto na sa Pilipinas yung ang taga-ani ng palay ay like machine or something. Kamukha ng mga tracer. Hindi, tracer kasi panggiling na yun eh. May mga ganun ba? Pero so far po ang karit, nagkakarit, kinakarit yung palay sa pag-ani. Nakarit ang daliri ko mga ate at kuya. Bilad kami ni mama sa araw mga ate at kuya. Tirik ang araw, Diyos ko po, ang glutathione. Yung dusa, ano alam ni Papshe sa pagtatanim ng palay? Eh anak mayaman naman yan, kahit nasipa sila papuntang Hawaii, nasipa. Hindi naman yan naghirap. Born with a platinum platter, if you may. Born with a golden spoon in his mouth. Right? Sa palasyo nakatira, 20 years. Anong alam niya sa pagtatanim ng palay? Anong alam niya sa hirap? Even logistics. Di pa natin pag-uusapan yan. So, dito nang galing yung Bobong Marcos. Hindi yan sinabi ni Pangulong Duterte. Dito yan. Sabi nga dito ng aking kapatid, it's just a typo error, but I like it, sabi niya. Typo error lang naman. Kaya nagtataka kayo sa ating survey, nasa bang survey natin. O baka akala nyo, pati ako typo error. Sinadya ko po yan, doon yan galing. O ano ba yung pagkakatype natin ng pangalan ni Papshi dyan? O, diba? Sino sa dalawang pangulo ang bolero? Si President Rodrigo Duterte ba? Sabi ng 10%, so mga 23 katao. O si President Bobong Marcos Jr. sabi ng 90%. So mga 200 katao mahigit. President Bobong Marcos Jr. Dito po yan galing. Yan, typo error. Ito namang Manila Times, oo, media ng Pilipinas. Hindi po ito tabloid ha, broadsheet ito. Malaking pahayagan ng Manila Times, right? Pero nagkaka-typo error pa. Sinadya kaya nila, mga ate at kuya? Sinadya kaya nila? President Ferdinand ng Bobong Marcos Jr. has, kitang-kita ha? Ayun. President Ferdinand Bobong Marcos. Grabe naman! Feeling ko sinadya mga ate at kuya. Kasi when you type it, diba, kung President Ferdinand, tapos magko-quote ka ng Bongbong, kapag ang unang itatype mo sa palayo ni Papshi is letter B. And dapat capital letter, di ba? Bongbong, katulad ng pangalawang B na yun, capitalized. So, pipindutin mo yung shift na key ng ng keyboard, right? Isi-shift mo yun para yung letter B, bago pindutin yung letter B, i-hold mo yung shift. Hello sa mga, marami naman sa inyo knowledgeable ng keyboarding or typing, di ba? Pipindutin mo yung shift button. Usually, ang ginagamit ko dyan ay itong ring, ba ito? Ito, kalingkingan. Sige. Pipindutin mo yung shift button, saka mo iaabutin yung letter B. O kaya pindutin mo na yung caps lock para mapindot mo yung B na capital ang lalabas or uppercase. 'Di ba? Malaki na letter B. Shift B. Usually ganun yun eh. And then type mo na yung ONG and then BONG. Dito sa nag-type na ito, capitalize yung pangalawang B. Naunang i-type yung letter N at saka G. Baka sabaw na rin, baka lutang na rin yung writer ng Manila Times, mga dad kuya. Okay. So, President Ferdinand Bobong Marcos Jr. has dun galing yung Bobong Marcos. Pero wais mulin, may papakita ko sa inyo mamaya kung gaano katindi ang administrasyon ni Papshi ngayon. Baka malalaman nyo yung sinasabing Bobong Marcos, die.
Huwag kang magsasalita ng hindi masama kay Papshi, sports ka lang nga. Mamshi, sports lang nga. Ano lang to, para may balanse lang, hindi pwedeng puro tango lang ng tango, di ba? Hindi naman ako kasi hindi ko naman kayo minumura ng shoot ng inamoy-amoy, yung shoot ng inamoy, shoot ng inamoy-amoy, shootan. Wala namang ganun, di ba? Para lang may balance, Papshi and Mamshi. Hindi pwede puro matamis, dapat may alat. Kaya kailangan mag-criticize ang iyong principles. Anyway, maliit na channel lang naman ako, di ba? O sige, basa tayo. President Ferdinand Bobong Marcos Jr. has secured 22 million in, secured daw. So, ibig sabihin, sure na sure mga ate at kuya. Ganun ba yon? Ito yung pledges, iniiba nila yung term. Has secured 22 million in investments following his meetings with Indonesia's leading companies for increased partnerships on animal health, artificial AI, katatakot tong AI na yan, and digital connectivity. So baka dito kasama yung mga equipment. Yan, ngisi-ngisi si Papshi, proud na proud sa kanyang na-achieve. Papasok dito yung siguro yung mga technology patungkol sa ating internet and telecommunications, ganyan. So nakapag-secure daw siya ng $22 million. So tansyahin natin. 10 million is 50 million. $10 million is 50 million pesos. So 100 million pesos ito, 111, mga 112 million pesos iyang $22 million na investment pledges. Inalis yung word na pledge. Ang tanong, magmamaterialize na naman yan. Ang tanong, magiging, di ba, talagang marireceive natin yan from Indonesia as investment nila. Like may magnenegosyo dito, ganon. Wala nga pong ginaganahang magnegosyo sa Pilipinas dahil sa 60-40 nahatian. Hindi kasi tayo hindi tempting, hindi hindi inviting sa mga foreign investors ang batas ng Pilipinas pagdating sa pagninegosyo. 60-40. Hindi yan nakakatukso. Dapat 100% ownership na. Total, magbabayad naman ng buwis sa atin yung mga negosyanteng foreigner. Magha-hire naman ng local manpower ang mga yan. Kikita naman ng Pinoy. Magbabayad sila ng buwis, magrerenta sila ng lupa. Hindi naman sila pwedeng bumili ng lupa natin eh. Ang lupa natin dapat ang may-ari Pilipino, pero ewan ko, nalulusutan din ng iba yan eh. Marami na akong alam na sa lugar namin foreigner ang may-ari ng lupa, which is bawal. Hindi naman ikinasal sa Pinoy or Pinay. Bakit Korean ang may-ari ng lote na yun ngayon? Bawal yun, di ba? So hindi naman sila pwedeng bumili ng napakalawak at napakalaking lupain sa Pilipinas para pagtayuan ng kanilang negosyo, like Technopark or 'di ba, factory or whatever. Uupa yan, maglilis ng lupa yan. Uupa ng say 30 years kontrata. So sino yung may-ari ng lupa? Kung ang may-ari ng lupa ay private citizen, kikita siya ng milyon-milyon, baka bilyon pang ang kitain. Kung ang may-ari ng lupa ay gobyerno ng Pilipinas, kikita ang Pilipinas pandagdag sa budget natin taon-taon. Yung milyones or bilyones na upa sa lupa ng negosyante. So bakit hindi pa gawing 100% ownership na? Kasi nga gusto makinabang ng mga billionaires. 60-40, 60% dapat sa Pinoy na negosyante, 40% sa foreigner. So sa tingin nyo, magmamaterialize ito? As in, mahahawakan natin ito, magiging tangible yung $22 million na masabi lang na merong napala sa kanyang biyahe na yun. Pero nakailang biyahe na si Papshi, may napala ba? Wala, nagsayang lang tayo ng pera. Nagsayang lang ng pera ang kanyang administrasyon. Panggasolina ng eroplano, fuel ba? Oras, mga taong isinama na hindi naman kinakailangan. So, yeah, sabi tuloy ng aking kapatid, I like it kahit na nagkaroon ka ng typo typo error, I like it, sabi. Pero wag ismulin again ang President Ferdinand Bobong Marcos dahil kapag nag-criticize ka sa kanyang gobyerno or administrasyon, tatamaan ka ng magaling. Delikado ka. Kaya itong ginagawa ko mga atat kuya, delikado to. Kahit na maliit akong channel, well, kahit pa paano, yan din yung nagbibigay sa akin ng kaunting peace of mind na hindi naman ako malaking threat sa kanila eh. Kumbaga ako'y tungaw lang na vlogger. 'Di ba? Hindi naman milyones ang followers ko para maging banta ako sa administrasyon ni Papshi, ni President Bobong Marcos.
Pero tingnan nyo ang isang appointee niya kung anong nangyari. Oh, sino ba yung babaitang yan? Finance Undersecretary Maria Cielo Magno, one of the Marcos administration's champions for economic policy reforms, has been forced to vacate her post effective September 16 and is returning to her teaching job at UPSE, UP School of Economics. Pinuwersang umalis sa pwesto. Undersecretary ng Finance Department of Finance. Kay Jokno yata yan pinamumunuan. Siya yung Finance Secretary, di ba? DOF or Department of Department of Finance exec who posted about price cap effect forced to resign. Nagsalita siya ng negatibo patungkol sa price ceiling ni Papshi sa bigas. Umimik lang na, sabi ko sa inyo kasi yung price ceiling, umaaray, opinion nga lang natin, di ba? Umaaray ang mga maliliit na mga nagtitinda ng bigas. Kasi namuhunan sila ng 48 pesos na kilo ng bigas, pinipilit ng gobyerno dahil sa executive order ni Papshi na kailangan ibenta yan ng like 45 pesos. Namuhunan ng 48, bibenta ng 45, palugi. So, baka nagsalita ito ng hindi maganda, ay empleyado siya or appointee siya ngayon ng gobyerno, niligwak sa banga, sinipa, effective like 7 days from now, bakantehin mo yung posisyon mo. So ang tanong ko sa inyo, sino ang sumipa sa kanya? Dahil lang umimik siya. Kailangan kasi pagka-appointee ka, baw ka lang ng baw. Tama ba? Kaso mo, she understands economics. Nagtuturo pala teacher pala to, professor. Naiintindihan niya yung sabi ko sa inyo Band-aid approach yan, band-aid solution yung mga price ceiling. Hindi yan ang totoong solusyon sa problema. Ang totoong solusyon, iparada nyo ang mga hoarders at smugglers. Lagyan nyo ng placard at sabihin nyo, ako ay smuggler. Sindikato, huwag akong pamarisan, kaladkarin nyo, hilahin nyo. Pakaladkad nyo sa kalabaw, sa kabayo, talian nyo sa liig. And then ipakulong, 'di ba? Habang buhay na ipakulong. Actually, yung parusa po sa mga hoarders, smugglers, according sa batas natin, kung gaano kalaki yung kanilang like yung binili nila abroad, 'di ba? Smuggler nga, hindi nagbabayad ng taripa, ibig sabihin, nag-i-import. Tapos hindi dumadaan sa customs. Kung halimbawa 1 million yung biniling bigas abroad or in-import or inangkat, ang babayaran sa gobyerno natin bilang penalty twice that value. So 2 million ang babayaran nila ng mga smugglers. Ganyan kalupit ang batas natin. Malupit kunwari, kaunti. Kung i-implement. Dodoblehin yung inangkat niya, doble ang babayaran niya ng value ng inangkat niya. Plus yung logistics noon, yung bayad sa freight or sa courier, whatever, sa pagbabiyahe nun dito, yung buwis ng kanyang inangkat, idadagdag rin sa kanyang babayaran. Hindi lang doble, mahigit sa doble ang babayaran ng mga loko-lokong smugglers. Bakit hindi ini-implement bakit hindi ginagawa ni Papshi yan? Kaano-ano ba nila ang mga smugglers? I-comment nyo nga sa comment section at baka masipa tayong katulad nito.